Dante, may koordinasyon na bang ginagawa ang ICC sa Interpol kaugnay sa mga isyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte? Ang inutos ng ICC na kailangang ang utos ng ICC upang arestuhin ang dating presidente. May obligasyon ng Pilipinas sa ibang bansa kung nago ay matindi ito ay usapang obligasyon. Ay wala kang kawala digong dito. Ang stand, ang obligasyon ng Pilipinas ay hindi pwedeng talikuran between Interpol. Kaya't ibibigay ka at kukunin ka ng Interpol dating Presidente Digong. Ay huwag kang magtatago hiniling ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol para makuha si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay obligado ang pamahalaan na makipagtulungan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto, inutos na ng ICC. Aba, ay napakainit itong balita na ito. Sa wakasyo ay nagparamdam na ang ICC at nag-utos, mga kaibigan. Ano itong inutos ng ICC? Damputin ba itong si Digong? Ano pa ang inutos ng ICC? Arestuhin ba itong si Digong? Ano pa ang inutos ng ICC? Mga kaibigan, para naman sa lubos yung pangunawa, kapag may pagkakataon kayo, ay inaanyayahan kong panoorin, pakinggan. Ang ibabahagi ko po sa inyo, latest update tungkol dito. Sa utos ng ICC, pagparamdam ng ICC, aba, ay huwag kang magtatago, Digong. Ito na ang iyong hinihintay. Mga kaibigan, heto, huwag na nating patagalin. Ang una ko pong ibabahagi sa inyo ay itong kung ano ang stand ng ating pamahalaan, kung ano ang nararapat gawin ng Interpol, at sa bandang gitna ho ng vlog na ito ay itong matutok ko sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo itong diretsang inutos ng ICC. Ano ito? Hala, yari ka na, Digong. Huwag kang magtatago, Bato at Digong, panindigan nyo ang sinasabi nyo before. Ito ho, huwag na nating patagalin. Shout out po sa lahat. Maraming salamat. Dante, may koordinasyon na bang ginagawa ang ICC sa Interpol kaugnay sa mga isyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte? Magandang umaga, Ayla. Wala pa tayo nakuha. Ayan mga kaibigan, ay usapang koordinasyon. Ibig sabihin, ay nakipag-koordinasyon na po ang ICC. Kasi ang maliwanag ko dito, ay entrada pa lang ay medyo napakainit. Usapang koordinasyon. Eto, mga kaibigan, ituloy pa natin. Ang impormasyon kung may koordinasyon ng ginagawa ang ICC sa Interpol, sinusubukan din nating kunan ng pahayag si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, subalit hindi pa ito nagbigay ng sagot. Bagamat hindi nakasapi ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas, ayon sa Department of Justice o DOJ, kapag hiniling ng ICC ang bagamat hindi kasapi, mga kaibigan, ng ICC ang ating Republika ng Pilipinas, subalit ibibigay o si Digong dahil may obligasyon tayo. Ito, ulitin po natin. Pilipinas, ayon sa Department of Justice o DOJ, kapag hiniling ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol para makuha si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay obligado ang pamahalaan na makipagtulungan. Paliwanag ng DOJ, kahit pumalas na ang Pilipinas sa ICC, pero nananatili itong miyembro ng Interpol. Sa mga naunang pahayag ng DOJ na naimbigan ang kagawaran, iba ang usapan kapag inilaan sa Interpol ang utos ng ICC upang arestuhin ang dating presidente. May obligasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Nago, ay matindi ito. Ay usapang obligasyon. Ay wala kang kawala, Digong, dito. Ang stand, ang obligasyon ng Pilipinas ay hindi pwedeng talikuran between Interpol. Kaya't ibibigay ka at kukunin ka ng Interpol dating Presidente Digong.
Ay huwag kang magtatago ha. Bato digong, dapat maunawaan at maintindihan nyo ito. Ito pa. Magitan ng Principles of International Committee. Yan ang ating update. Balik sa Ella. Yan mga kaibigan, na yan ang unang binahagi ko po sa inyo. Itong stand at katayuan, posisyon ng ating bansang Pilipinas. Ba't ito kong pangalawa na ibabahagi ko po sa inyo? 11-hour show ang nakakaraan. Itong utos at panawagan ng ICC. Ito po, buhat sa News 5, tama ba? Ayan. 11-hour show ang nakakaraan ay mayroon pong latest update ang ICC. Mga kaibigan, ito. Pakinggan po natin at unawain. Ito po yung bagong pahayag ng ICC. Naglunsad ang International Criminal Court ng witness appeal para sa sinumang may katotohanang impormasyon tungkol sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inutuso ng ICC, ng court, ng Inter-Criminal Court, ng witness appeal para sa sinumang may makatotohanang impormasyon. So, ito daw po mga kaibigan, ayon sa aking pagsasaliksik at ayon din sa mga batikan na may kaalaman ho. Hindi ito po galing sa akin, ibinabahagi ko lang. Kapag ganito ang hakbang na ginagawa ho ng ICC, ito ay patungo na ho sa paglabas as soon as possible ng warrant of arrest. Mali ho, hindi ako ang may sabi. Nagbatay lang po ako sa ating pagsasaliksik at mga batikan na abogado ho na may kaugnayan ho dito ho sa kanilang pag-aaral sa galawan ng ICC. Ngayon, ibig sabihin in one word, kaya ginagawa ito ng ICC ay as soon as possible. Na pwede ho sila maglabas ng warrant of arrest. O ito pa mga kaibigan. Ayon sa ICC, nananatiling confidential ang lahat ng impormasyong isusumite, ngunit maaari itong gamitin sa paglilitis kung papayagan ng nagbigay ng impormasyon. O ay usapang paglilitis so. Pag sinabing paglilitis, ay meron na po yung warrant of arrest. Lilitisin ka sa korte. Kaya't napakaliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, ang witness na kukunin nila po ay gagamitin sa paglilitis kapag nahuli na itong si dating Presidente Digong at iba pa niyang mga kasangkot dahil nandito ay gagamitin sa paglilitis ang inutos ng ICC na kailangang kumuha pa ng ikangapoy mga impormasyon o testigo. Bati na mga kaibigan, disclaimer lang ho. Yan po ay normal na ginagawa di umano ng ICC ayon po sa mga batikan na abogado na iba po ang galaw ng rule of law, iba ang galaw ng batas kung paano palakarin ang kaso mga kaibigan, kaya wag po tayong malito. Kung ginagawa po ito ng ICC ay patakaran po at trolls ng batas ng ICC sa kanilang country kaysa po dito sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas pag nagsampa ka ng kaso diyan sa DOJ, halimbawa DOJ, kailangan mo ng probable cause and then isasampa sa korte, saka ka lang maglalabas ng warrant of arrest. Iba ho sa ICC, katulad nito ho, mga kaibigan, iba ang galaw ng batas ng ICC. Ito pa, mga kaibigan. Kasalukuyang iniimbestigahan ng International Tribunal si Duterte at ilang mataas na opisyal ng kanyang administrasyon kaugnay ng gera kontra droga na umano'y nagresulta sa pagkamatay ng halos 30,000 individual. Para sa mga nais magbahagi ng impormasyon, maaaring bisitahin. Tapos nakalagay dito, witness appeal inulunsad
ng ICC kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Corp Finale International Criminal Court. Iyan po mga kaibigan, no? Tingnan nyo po. Hindi po yan na fake news. 11-hour show ang nakakaraan. So abangan po natin ang iba pang details dito. Mga mahal kong taga-subaybay. So marami ho ang nagbibigay ng kanilang public opinion na ito na ang ika nga po nalalapit na paglabas ng warrant of arrest nito nga si Digong galing sa ICC. Na yan daw po ay isang simbolo na ika nga po nalalapit na paglabas ng warrant of arrest na ginagawa po ng ICC na binagbibigyan na malaya ang sino paman na ika nga po ay magbigay ng anumang impormasyon, testimonya, laban ho dito kay dating Presidente Digong sa kinakaharap na kaso na pwedeng gamitin sa paglilitis. Pag sinabing paglilitis, ay diyan ho, sa korte na ng ICC yan. At napakaliwanag ho, ginagamit ho ng ICC ang salitang paglilitis. Ibig sabihin ho, ay final na ito at talagang ilalabas na ang warrant of arrest. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po, at siyempre itong aking second YouTube channel, Andy's Vlog, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe. Nandiyan po ang link sa comment section. At itong aking main YouTube channel, huwag pong kalimutan i-subscribe din. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palapakan.